Ang hiwaga ng bundok Luntian. Noong unang panahon, ang bundok ng Luntian ay nababalot ng hiwaga. Nakatayo ito sa gitna ng isang masaganang lupain. Tila bantay na tahimik, ngunit makapangyarihan. Sa paanan ng bundok ay matatagpuan ang isang nayon na tinatawag na Masigla, kung saan masaya at sagana ang pamumuhay ng mga tao. Hindi nila kailangang bumili ng tubig sapagkat maraming bukal ang dumadaloy mula sa bundok. Ang tubig na ito ay ginagamit sa patubig ng palayan, sa paglalaba at maging sa pagpapaligo ng kanilang mga alagang hayop. Ang palay ang pangunahing kabuhayan ng mga tao. Dito sila umaasa para sa pagkain at kabuhayan. Ang mga matatanda sa nayon ay laging nagpapaalala. Ang bundok ay may bantay, isang diwata na si Luntia, ang tagapangalaga ng kalikasan. Kung igagalang natin siya, pagpapalain niya tayo. Ngunit kung tayo'y maging sakim, aalisin niya ang kanyang biyaya. Dumaan ang maraming taon at sa paglaki ng nayon, dumarami rin ang mga bagong mukha. Mga taong hindi na lumaki sa ilalim ng aral ng mga ninuno. Isang araw, dumating si Don Gregorio, isang banyagang negosyante na may balak magmina ng ginto sa bundok. Bitbit niya ang mga matatamis na salita at kayamanang kumikislap. Sa ilalim ng bundok na iyan, aniya, may kayamanang magpapabago ng inyong buhay. Hindi lang palay kundi ginto. Nabigyan niya ang ilang pinuno ng nayon. Ipinagwalang bahala nila ang babala ng matatanda. Sa tulong ni Don Gregorio, nagsimula ang paghuhukay sa bundok. Noong unay walang masama. Ngunit makalipas ang ilang linggo, nag-iba ang ihip ng hangin. Ang tubig sa bukal ay lumabo at lumakas ang amoy ng putik. Ang mga palayan ay natutuyuan. Ang mga halaman ay nalalanta. Ang mga hayop ay nagsimulang magkasakit. Ang dating masayahing mga tao ay naging tahimik at takot. Ang mga matatanda ay nananahimik, ngunit kitang-kita sa kanilang mga mata ang lungkot at pagkabigo. Sa gitna ng kaguluhan ay tumindig si Alia, isang batang dalaga na lumaki sa paanan ng bundok. Siya'y ulila na sa ina at nakatira lamang sa isang maliit na kubo sa gilid ng palayan. Lumaki siyang nakikinig sa mga alamat ng bundok na ikinikwento ng kanyang lola Diding. Isang gabi, habang nakatingin sa tuyong palayan, narinig ni Alia ang bulong ng hangin. Tila may tinig na tumatawag sa kanya mula sa bundok. Buong tapang siyang umakyat sa bundok kahit madilim at malamig. Pagdating sa tuktok, nagliwanag ang paligid. Mula sa liwanag ay lumitaw ang isang magandang babae na may mahabang buhok at mga mata na kulay luntian, si Diwata Luntia. "Bakit ka narito, anak ng lupa?" tanong ng diwata. "Diwata," sagot ni Alia habang nakaluhod, "humihingi ako ng tawad sa ngalan ng aming nayon. Hindi namin pinangalagaan ang iyong biyaya. Nadala kami ng tukso. Tulungan niyo po kami." Tahimik ang diwata sa loob ng ilang saglit. "Matapang kang harapin ako. At dahil dyan, bibigyan ko kayo ng huling pagkakataon. Ngunit dapat kayong mangako, ang kalikasan ay hindi minimina, kundi iniingatan." Biglang bumuhos ang ulan, dumaloy ang tubig mula sa bundok. Mas malinaw, mas malamig, mas masagana. Muling nabuhay ang palayan. Ang mga hayop ay gumaling, ang mga tao ay muling nagsaya. Nang makita ni Don Gregorio ang pagbabagong iyon, siya ay nagtangkang bumalik upang magminang muli. Ngunit sa pagkakataong ito, ang buong nayon, bata, matanda, lalaki, babae, ay tumindig bilang iisang tinig at itinaboy siya palabas ng kanilang lupain. Si Alia ay itinalagang tagapangalaga ng bundok. Ginawa nilang batas sa kanilang nayon ang pangangalaga sa kalikasan at taon-taon ay may pagdiriwang sa paanan ng bundok
upang pasalamatan si Diwata Luntia. Ang kalikasan ay isang biyayang dapat pangalagaan. Hindi lahat ng kumikislap ay ginto, at hindi lahat ng kayamanan ay nasusukat sa salapi. Kapag inalagaan mo ang kalikasan, ito rin ay magbabalik ng biyaya sa iyo. Ngunit kapag ito'y sinaktan, lahat ay may kapalit.